sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom, thou my true word, I ever with thee, thou with me, Lord, thou my great Father, and I thy true Son, thou in me dwelling, and I with thee one. Be thou my battle shield, sword for the fight. Be thou my dignity, thou my delight. Thou my soul shelter, thou my high tower. Raise thou me heavenward, O power of my heart. Riches I need not, nor man's tempting praise. Now my inheritance, now and always. Thou and thou only, first in my heart. My King of heaven, my treasure thou High King of heaven, after victory won, may I reach heaven's joys, so bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Be thou my vision, O Lord of my heart. Be thou my vision, O Lord of my heart. Naught be all else to me, save that thou art. Thou my best Lord, my day or by night. Waking or sleeping, thy presence my life. Lord God, maraming salamat po sa araw na to na kami po ay inyong pinagtipon-tipon upang sambahin ka, Lord God. Thank you po sa amin pong technology na ginagamit, Lord God, sa paggabay, Lord God. Thank you po at nawa po ikaw po ang mabuhay sa aming mga puso, Lord God. At salamat po sa mga nakaraang linggo, buwan, Lord God, na kami po ay inyong ginabayan at binigyan ng kalakasan. Ikaw na po ang siyang magprotekta at maggabay sa amin sa susunod pa po ng mga linggo at buwan at taon, Lord God. Maraming salamat po sa lahat ng blessings. Mahal naman ka po namin. In Jesus' name we pray, Amen. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Kainti mapangako ko ang utos mo ay susundin. Tutupdin ko ang tuntuning iniaral mo sa akin.
Labis-labis, O Yahweh, ang hirap kong tinataglay. Sang-ayon sa pangako mo, pasiglahin yaring buhay. Ang handog kong pasasalamat, Yahweh, sana ay tanggapin. Yaong mga tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ako'y laging nakahandang magbuwis ng aking buhay, pagkat di ko malilimot yaong iyong kautusan. Sa akin ay mayroong handang patibong ang masasama, ngunit ang iyong kautusan ay hindi ko sinisira. Ang bigay mong mga utos, ang panamang walang hanggan, sa puso ko'y palagi ng andulot ay kagalakan. Ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Good morning po sa ating lahat. Bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-aawitan, batiin po muna natin ng ating mga kasama sa bahay. Pwede po natin silang ibeso-beso o kamayan upang maipadama ang ating pagmamahal sa kanila. Kayo po ay aking inaanyayahang tumayo sa inyong kinauupuan. Gamitin po natin ang ating mga kamay para sa pagpalakpak sa ating Panginoon. Pwede rin po tayong uminda sapagkat ginagawa po natin ito para luwalhatiin ang buhay na Diyos, habang tayo ay nasa kanya-kanyang tahanan. Sana po sa oras na ito ay patuloy po nating damhin ang presensya ng Diyos habang inaawit po natin ang kantang Sapat Na at Higit Pa. Sa kawalan pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di magpipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaabang. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napagkabuti. Oh, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaabang. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa.
nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Ayan. Tayo po muna ay lahat na manalangin. Lord God, thank you po sa panibagong araw na ito, Lord God, na inyong binigay po ulit sa amin, Lord God. Salamat po sa mga biyaya po na aming natatanggap sa pang-araw-araw po naming buhay, Lord God. Salamat po dahil hindi niyo po kami pinapabayaan sa lahat po ng oras, Lord God. Salamat po dahil sa paggabay po, Lord God, sa aming araw-araw pong ginagawa. Hindi po naging hadlang ang pandemic na ito, Lord God, para po sambahin po namin kayo, Lord God. May pandemic man po na nangyayari po sa aming bansa, Lord God, pero ito pa rin po kayo. Hindi niyo po kami pinababayaan, Lord God. Salamat po. Hindi po kayo nagkukulang sa amin, Lord God. Kahit na po ay kami ay medyo nagkukulang po sa inyo, Lord God. Patuloy pa rin po kayong nagbibigay po ng mga biyaya po sa amin, Lord God. Patuloy po kaming nagiging safe po, Lord God. Patawad po sa aming mga nagagawa pong kasalanan sa pang-araw-araw po. Sa lahat po ng aming pagkukulang, Lord God. Awitin po natin ang ating pangalawang kanta, ang Safe. Ako'y namamangha sa iyong kalinga. Panganib ay di bantay sa pag-ibig mo. Laging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay na. Tulong mo'y natatawag, pag-asa'y ikaw. Sa'yo puso ko'y tatahan. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo. Kristo, pangalan mo, kanungan ko, kailan mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig
nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatanging pag-asa'y ikaw. Sa'yo puso ko'y nagmahal. Panggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo. Kristo, pangalan mo, kanlungan ko kailanman. Kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa Kristo, pangalan mo, kanlungan ko kailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Create in me a heart that is clean. I wanna be who you want me to be. Depths of my soul,
Holy Spirit, fill me. Overwhelm me. Holy Spirit, use me for your glory. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Here I am, Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender into your hands. I surrender. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. It's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Here I am, Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender into your hands. I surrender. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. 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 Sama-sama po natin basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Genesis chapter 25 verses 19 to 34. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac, ang anak ni Abraham. 40 taon na si Isaac na mapangasawa niya si Rebeka, anak na dalaga ni Betuel, isang Armeyong taga Mesopotamia. Si Rebeka ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebeka, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebeka ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala
at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na ang kalagayan, bakit pa ako mabubuhay? At siya'y nanalangin, ganito ang tugon ni Yahweh. 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Mas malakas yaong bata, kaya naman balang araw, ang matanda ang alipin nitong bunsong iluluwal. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis ng una at mabalahibo ang katawan. Kaya't Isaw ang ipinangalan. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Lumaki malulusog ang mga bata. Naging mahusay na mga ngaso si Isaw at sa kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Isaw. Palibhasa'y kinawiwilihan niyang kanin ang mga nauhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ang mahal ni Rebecca. Minsan, si Jacob ay nagluto ng pulang buto ng sitaw. Siya namang pagdating ni Isaw mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo ako ng mapulang niluto mo. Sumagot si Jacob, oo, iyon nang lahat ito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan ng pagiging panganay. Payag na ako, wika ni Isaw. Aanin ko pa ang pagkapanganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Isaw at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Isaw ang niluto niyang gulay at binigay pa ito ng tinapay. Matapos kumain, uminom, umalis na agad si Isaw. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan sa pagkapanganay. Basahin po natin ang Romans chapter 8 verses 1 to 11. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Jesus Christ has set you free from the law of sin and the death. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do, by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and to deal with sin. He condemned sin in the flesh, so that the just requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. To set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For this reason, the mind that is set on the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law. Indeed, it cannot. And those who are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh, you are in the Spirit, since the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. But in Christ is in you. Though the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will give you life to your mortal bodies, also through His Spirit that dwells in you. Sa pagbasa ng Ebanghelyo matatagpuan sa Aklat ni San Mateo, Kabanata 13, talata 1 hanggang 9 at 18 hanggang 23. Ito po ang sinasabi. Noong araw din iyon, lumabas ng bahay si Jesus. Umupo siya sa tabi ng lake para magturo. Sa sobrang dami ng tao pumunta, sumakay si Jesus sa isang bangka. At doon siya umupo habang nakatayo naman ang mga tao sa tabing dagat. Gumamit si Jesus ng mga parables para turuan sila ng maraming bagay. Sabi niya, makinig kayo.
Minsan may isang lalaking nagasik ng mga seeds. Sa paghagis niya may mga seeds na nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga seeds naman na nalaglag sa mabatong lugar na may konting lupa. Tumubo agad ang mga ito dahil sa mababaw ang lupa doon. Pero nung umaraw, nalanta agad ang mga tumubong tanim dahil walang masyadong ugat ang mga ito. Nalaglag naman ang ibang seeds sa mga matitinik na halaman at sinakal ng mga halaman ang mga seeds na tumutubo. Pero may mga seeds na napunta sa matabang lupa. Tumubo ang mga ito at nagbunga na 100, yung iba ay 60 at yung iba ay 30. Tapos sinabi ni Jesus, makinig ang may pandinig. Mula na po sa talata 18, pakinggan nyo ngayon ang meaning ng parabol na magsasaka na naghasik ng seeds. Katulad ng mga seeds na napunta sa daan ang mga taong nakarinig ng mensahe ng kaharian. Pero hindi naman nila naintindihan dahil sa devil. Dumating kasi siya at inagaw ang mensahe na tinanggap nila. Yung mga seeds na napunta sa mabatong lugar, sila yung taong excited tumanggap ng mensahe nung marinig nila ito. Kaya lang hindi tumatalab ang hindi nagtatagal ang mensahe sa puso nila. Kaya pag dumating na ang mga paghihirap at pagsubok dahil sa mensahe, sumusuko sila agad. Yung mga seeds naman na napunta sa mga matitinig na halaman, sila yung mga taong na nakarinig ng mensahe, pero sinakal naman ang mensahe ng mga worries sa buhay at sa sobrang pagmamahal sa kayamanan, kaya hindi ito nagbunga. Katulad naman ng mga seeds na napunta sa matatabang lupa, ang mga taong nakikinig sa mensahe at iniintindi ito. Nagbubunga sila ng 100, may 60 at may 30. Tayo po ay pinagpala ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita.
Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga Santa Rosa UMC. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga world. Welcome po ulit sa ating online worship. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na sa gitna ng krisis ito ay nararanasan natin ang kanyang biyaya at pag-ibig. Sa pagkakataon ito ay inilig ko ang bawat isa na manalangin bago tayo magsimula sa ating pagpupulay. Aming Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami, O Diyos, sa iyong mga salita na patuloy mo ibinararana sa amin, patuloy mo inihahasik sa amin. Hayaan mo ang mga salitang ito ay mag-ugat, tumubo at magbunga sa aming buhay. Naniniwala kami sa pamagitan ng iyong Espiritu, sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, ay mangyayari ang magandang kalooban mo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong bahagi ng realidad sa pamamahayag ng salita ng Diyos, lalo sa ministry ng ating Panginoon Jesus, ay tinatawag nating rejection. Tulad nung sinabi natin noong nakaraan, nung hindi siya tinanggap ng mga Israelita, nung ang Panginoong Jesus ay naparito sa lupa, majority sa bayan ng Israel ay hindi siya tinanggap. Kaya dito sa pagkakataon ito, winardingan din ng Panginoon ang bawat isa sa atin na tayo din na mga sumusunod sa Kanya ay marireject at hindi matatanggap o tatanggapin. Ang isa pang bahagi ng realidad sa ministeryo ng Panginoong Hesus, hindi lang yung rejection, kundi kahit na yung mga taong nakikinig sa Kanya ay hindi lahat lubusan natatanggapin at makakatugon sa Kanyang salita at sa Kanyang mensahe. Ang ating gospel ngayon ay tungkol sa parable of the sower o minsan ang tawag ay parable of the seeds at pwede rin na tawagin na parable of the soils, depende sa ating pagtingin. Ang parable na ito ay kilala din sa tawag na mother of all parables, pagkat ang parable na ito ay tumutukoy sa paano tinatanggap ng tao ang mensahe ng Panginoon. Paano ba wini-welcome ng mga tagapagkinig ang salita ng Diyos sa kanyang mga turo at sa lahat ng mga parables na kinuwento ng Panginoon. Una ay ang hamon dito ay kung yung mga taong nakikinig sa Kanya ay talaga bang sinasapuso yung Kanyang sinasabi. Pangalawa ay kung ito yung pagpapaliwanag ng Panginoon o yung mensahe ng Panginoon ay pagpapaliwanag ng tungkol sa lihim ng Diyos. Kaya ito ay nasa form ng parable dahil ito ay kumbaga pagsubok sa mga nakikinig. Kung ang mga nakikinig ay talagang gustong matuto, gustong saliksikin ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kahit ito ay parable, kung tayo ay seryoso sa pakikinig ng salita ng Panginoon, gagawin natin ang lahat upang pag-aralan, gagawin natin ang lahat para suriin, unawain ang mensahe ng Panginoon. Ang parable na ito ay isa sa mga popular na kwento ng ating Panginoong Hesus. At ito ay tumutukoy sa apat na klase ng lupa na ang kahulugan ay apat na uri ng mga taong nakikinig sa ating Panginoong Hesus. Parang yung kasabihan kapag mayroong nagtuturo sa formal education man o kahit sa simbahan, pagkatapos ng lecture, sasabihin ng nagtuturo ay naintindihan niyo ba yung aking tinuro? At kapag tahimik yung kanyang mga estudyante o yung mga
nakikinig sa kanya, sasabihin, dalawang bagay lang yun. Kung una ay naintindihan nila yung kanilang tinuro sa kanila, kung naintindihan nga yung tinuro sa kanila, o kaya yung pangalawa ay walang naintindihan, kaya walang imik yung mga estudyante. Sa ating Panginoong Hesus, mayroong 4 na klase ng mga tagapakinig, no, na iniambing niya sa pamagitan ng 4 na klase ng lupa. Yung unang lupa na kung saan doon nalaglag yung binhi na kumakatawan sa salita ng Diyos ay bumagsak sa tinatawag na sa daan o sa road. Kadalasan, noong unang panahon, wala silang masyadong road. Maliban sa ito ay pinipit na lupa o dahil sa makikita din natin ito sa ating panahon sa mga probinsya, no? Yung mga pagkantao laging dumataan doon, napipit-pit yung lupa at kumbaga ay namamatay yung mga halaman kaya nagkakaroon parang nabubuo yung parang trail, yung daan. O kaya naman sa panahon noon ay dahil nga sa panahon ng Roma, sila ay gumagawa na ng mga roads na gawa sa bato. Bagamat wala pang semento noon o asfalto tulad ngayon. Pero gayon pa man, yung butok ito, yung seed na ito ay nalaglag dahil na ito ay lupang pinipit, hindi agad nakabaon sa lupa. Kaya nung nalaglag yung seeds, pinagtutukan ng ibon. Tinutukoy ng Panginoong Hesus na minsan tayong mga nakikinig sa salita ng Diyos, pero dahil hindi naman talaga natin pinakikinggan o sarado yung ating puso, kaya madaling manakaw ang salita ng Diyos. At ang number 1 na nanakaw ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin, walang iba kundi yung ating kaaway, ang diablo. Kaya isang paalala sa atin, sa tuwing tayo ay makikinig ng salita ng Diyos, kahit man lang sa pagbabasa ng banal na kasulatan, o sa papakinig ng mensahe, o ng pagtuturo, lecture, Sunday School Bible Study, aware tayo na maaaring nakawin ang salita ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kaaway, lalo kung ang ating mga puso ay sarado. Makikita natin na maaaring yung salita ng Diyos ay magdadala sana ng pagpapala sa buhay natin, pero dahil sarado ang ating puso, hindi natin yung natanggap dahil ninakaw ng diablo. Ninakaw ng diablo ang salita ng Diyos sa atin. Nakikita ko isang bagay na isang malaking hamon lalo sa ating panahon, lalo sa mga preacher, sa mga pastor, sa mga manggagawa na nagbibigay ng mensahe, ay malaking challenge ngayon dahil tayo ngayon ay nasa panahon ng community quarantine at kailangan na tayo ay magsagawa ng itong tinatawag na online worship, no? Na ang mga nanonood, yung viewers, no, yung mga viewers ay nasa kanilang mga tahanan, komportable sa mga tahanan, wala namang problema noon. Pero kumbaga yung kung paano i-convey yung message sa mga tagapakinig ay napakalaki ang hamon. Naalala ko po dito yung pagkakaiba ng TV sa sine o pelikula. Alam niyo po ba yung pagkakaiba ng sa TV tsaka sa pelikula? Sa TV po kasi yung actingan, yung pag-acting, sabi nila, pag sa TV, kailangan exaggerated. Kumbaga yung mga action talagang parang over o exaggerated, yung medyo maarte, yung talagang hindi lang yung expression, pati kamay, pati
tawag dito, kilos ay talagang dapat medyo may konting exaggerated. Kaya minsan napapansin natin, exaggerated naman itong tao ito. Kasi iba yung mode o setup ng TV tsaka sa pelikula. Sa TV kasi ay hindi captured ang audience tulad sa pelikula. Sa sine kasi, talagang nandun ka, walang iba kang gagawin kundi manonood ka, patay pang ilaw, talagang ang focus mo ay sa pelikula. Kaya kahit yung kahit hindi kinakailangan ng matinding exaggerated yung mga action, yung mga expression, minsan ito ay dahil nakafocus na, nakapako yung tingin ng tao doon sa pinapanood, ay madali nilang mag-grasp, madali nilang makuha. Hindi katulad sa TV, dahil ang atensyon natin ay hindi ganon full. No? Kumbaga hindi 100% ang atensyon, ang focus. Kung kaya kailangan exaggerated para makapture kahit paano ay community o either na magtawag pansin. Kaya nakikita ko yung malaking challenge sa online worship. Kahit naman noon, kahit sa regular worship, no, na ganun pa rin yung setup na tinitignan natin, kinikilala natin yung kahalagahan, no, nung presentation, paano ba natin pinoporma yung mensahe na pag ito ipipresent, no, sa pagsisermon, pagdi-deliver, kailangan ito ay talagang magka-capture sa mga tao. Kaya malaking hamon sa online worship yung bagamat tayo ay nakafocus, pero dahil tayo ay parang kayo na parang nanonood sa telebisyon, hindi 100% ang assurance na talaga nakafocus tayo sa TV dahil maraming mga ibang mga pwedeng magbigay sa atin ng distraction. Kaya kinikilala naman natin na talagang kailangan na bigyan pansin ang delivery, presentation ng message. Pero sa akin po ay sinusubok natin na maging balanse. Ang binibigyang focus natin kasi yung content, yung laman. At tayo ay hindi tayo fan ng mga mensahe na kumbaga ay ang habol o ang emphasis ay sa pag-capture ng audience, pero ang nagsasuffer ay yung mensahe. Mas binibigyan natin ng halaga yung message, yung content, yung laman. Para kasing cake yan, no, na ayaw natin na parang ang dami-daming palabok, dami-daming icing, pero walang lasa yung mismong cake. Para ang cake ay yung icing at hindi na yung mismong cake. Bagamat isama nyo rin ako sa panalangin na sisikapin natin na yung ating mensahe ay hindi magdulot ng kapaguran sa bawat isa sa atin, kundi magkaroon tayo ng uhaw sa salita ng Diyos. At isa pang nakikita natin, no, kung ang challenge na yun ay para sa mga manggagawa, ang challenge naman sa mga tagapakinig ay hindi lang basta sila ay makinig, kundi talagang ipagkaloob yung tinatawag na focus at attention, no, na hinihingi ng mensahe. Dahil ang isang nakikita natin dito sa unang klase ng lupa na kung saan ang binhi ay napunta at ninakaw, maaari kasi na itong mga taong ito ay nakikinig din sa Panginoon. Maaari ng mga taong ito ay sumusunod din. Ibig sabihin kung saan nasaan ng Panginoon, nandun sila. Pero ang problema lang, sarado ang puso. Na kahit anong sabihin ng Panginoon, hindi tumatagos sa kanilang puso. Maaring siguro
pwede natin isama dito yung klase ng mga tao na sumusunod lang sa Panginoon. Sinusundan ng Panginoon kung saan siya naroon, kung saan siya nagsasalita, nakikinig siya. Pero ang talagang inaabangan niya ay yung material na bagay. Minsan may mga tao na i-welcome tayo. Sige, maaari kayong magturo. Welcome kayo sa aming tahanan. Maaring sila ay magpamerienda pa dahil kayo nagtuturo. Pero kung sarado pa rin ang puso, ay hindi magbubunga ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi parang agimat o anting-anting na pag ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos, sapat ng blessing. Blessing yan ay dumating sa iyo, pero yan ay hindi mananatili sa iyo kung hindi yan kikilos, kung hindi mo hayaang kumilos sa iyong buhay. Yang salita ng Diyos, ang warning ko po sa inyo mga kapatid, ang salita ng Diyos kapag tinanggap natin, pag napakinggan natin, blessing yan. Kaya minsan pag binabasa natin ang banal na kasulatan, sinasabi natin na pagpalain nawa tayo sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang sinasabi ko dyan, tinanggap na natin ang pagpapala kapag binabasa ang banal na kasulatan. Pero kapag ang banal na kasulatan o ang salita ng Diyos, hindi natin sinunod, hindi natin pinatagos sa puso natin, sa halip na pagpapala, yung salita ng Diyos ay magsisilbing sumpa. Dahil sa kung ang pagsunod, ang bunga ng pagsunod ay pagpapala, ang bunga naman ng pagsuway ay kaparusahan at sumpa. Kaya ito yung purpose ng kaaway, kung bakit kinukuha sa atin ang salita ng Diyos. Dahil ayaw niya tayong makaranas ng blessing. Ayaw niya na tayo makaranas ng blessing. Ang gusto pa niyang maranasan natin ay parusa at sumpa. Pangalawang bagay ay sa pangalawang klase ng lupa ay yung mga mababato. May konting bahagi ng lupa. Tumubo yung halaman, pero dahil na mabato, konti lang ang lupa, konti ang tubig, yun yung image dito eh. Kaya madaling matuyo yung halaman. Ito yung mga taong nakikinig, tuwan-tuwa. Nakikinig sa salita ng Panginoon, pero pag dumating ang mga pagsubok, dumating ang mga problema sa buhay, ay dumarating ang panahon na sila ay tumatalikod sa Panginoon. Yung salita ng Diyos ay nagkakaroon ng balakid. Ibig na ang salita ng Diyos ay kumilos sa puso ng tao, pero dahil sa mga bato, dahil sa mga, kumbaga sa mga pasakit, ay nagsisilbing hadlang para lumago yung salita ng Diyos, ay nawalan ng pagkakataon lumago. Kaya ang sinasabi dito, sa bawat isa sa atin na nakikinig ng salita ng Panginoon, meron tayong choice. Meron tayong pagpili. Noong una, tinanggap natin ang Panginoon, pinili natin ang Panginoon. Pero minsan pag dumarating ang pagsubok, kailangan pa rin natin piliin ang Panginoon sa kabila ng tayo ay bumigay o sa kabila na tayo ay umatras o tumigil. No? Nandyan yung tukso na tayo ba ay magpahinga na o tayo ay umalis na dahil sa mga pagsubok at mga pasakit sa buhay. Pero maganda yun na sa ating panahon, meron tayong tinatawag na yung isang illustration na minsan sa isang mabatong lugar, kahit paano merong tumutubo na halaman. Para sa atin, simbolo yan ng, ng pag-asa. Na ibig sabihin, kahit sa kabila ng hindi magandang sitwasyon,
ay meron pa rin buhay na tumutubo. Di ba? Na parang meron kasabihan na life finds a way. Ang buhay ay nakakatagpo pa rin ng pagkakataon na lumago kahit sa hindi magandang sitwasyon. No? Na sana ay ganun nga na itong binhing ito tumubo kahit sa isang, di ba, sa mga siwang ng bato, semento, may tumutubo. Pero nandun talaga yung hamon na dahil siguro kakaunti ang lupa, kakaunti ang tubig, madaling mamatay yung binhi. Kaya ang hamon sa atin, sa halip na itong mga batong ito ay magsilbing hadlang sa ating pananampalataya, yung sitwasyon natin, no, yung hindi magandang kondisyon na kinalalagan ay huwag sanang maging hadlang sa ating paglago. Bagkus ay maging magandang larawan na meron pa rin buhay sa kabila ng hindi magandang kalagayan at sitwasyon. Lalo sa panahon natin ngayon, sa panahon ng krisis, na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin napipigilan ang pagdami ng case ng COVID-19, hindi pa rin sigurado, no? Dahil wala pa rin gamot, at dahil sa community quarantine, galing tayo sa pagpapahinto ng mga kabuhay, pagkatrabaho. Marami sa atin ng mga nawalan ng trabaho, marami sa atin nalugi ang mga negosyo. Pero huwag natin hayaan ang mga pagsubok na ito ang sumira o madlang sa ating pananampalataya, kundi maging pagkakataon ito para mapatunayan natin ang Diyos ay buhay at makakatagpo pa rin tayo ng pag-asa na kahit maraming mga bato na pumipigil sa ating pananampalataya, lumalaban pa rin tayo sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Pangatlo ay yung mga matitinik. Yung pangatlong lupa ay matinik. Tumubo yung halaman, pero dahil sa tinik, nasakal. Yung tinik ay kumakatawan sa mga alalahanin sa buhay at pagmamahal sa kayamanan. Ito yung mga pagkakataon sa buhay ng Kristiyano, no, na sa kanyang pagpili sa Panginoon, minsan ay ang tinatalikuran niya ay mga oportunidad. Dahil siya ay Kristiyano, dahil siya ay mananampalataya, minsan ipinagkakait sa atin yung mga opportunity sa buhay. Dahil alam, minsan sa trabaho siguro, lalo sa gobyerno, dahil ikaw ay matuwid, dahil ikaw ay sumusunod sa tama, hindi ka kaibigan ng lahat. Kaya yung opportunity ay hindi binibigay sa iyo. Maaring promotion o kung anumang opportunity, mga projects, no, na dapat ay pwede naman palang makuha natin. Pero dahil kilala tayo ng kumikilala sa Panginoon, tapat tayo masyado sa Panginoon, kaya hindi tayo kinakaibigan ng mundo. Diyan tayo nagkakaroon ng choice na pipiliin pa rin ba natin ang Panginoon o sasama tayo sa mundo na ating ginagalawan. Yan yung mga bagay na sumasakal sa atin. Minsan sa mga kabataan, sa love life, ay minsan yan nasasakal sa ating pananampalataya. Yan ay hamon. Sinong pipiliin mo? ML o ako? Ay ibig sabihin ay yung girlfriend mo o yung boyfriend mo o ako. Malaking hamon. Pag pinili mo naman ang Panginoon, feeling mo parang tatandang binata ka o tatandang dalaga ka. Pero dyan natin masusubok yung ating pananampalataya kung tayo ba ay panghahawakan natin yung pangako ng Diyos kaysa yung inaalok sa atin ng sanlibutan. Sa nangyayaring
sa kaguluhan sa ating kalagitnaan, nakikita natin yung hamon. No, na nalulungkot tayo sa mga nababalitaan natin sa pamahalaan, maging lalo ngayon sa mga kapulisan. Siyempre, naalala natin yung mga kapatiran natin, hindi lang dito sa church, kundi sa iba pang mga lugar o yung mga talagang nagtatapat sa kanilang tungkulin na sila ay nadadamay ng mga tao hindi gumagawa ng tama at gumagawa ng masama. Lalo kung naalala yung ating meron tayong kapatiran, hindi ko alam kung nakwento ko sa inyo, no? Na hindi ko na lang babanggitin. No, meron tayong isang kapatiran na nagkaroon ng mataas sa posisyon. Ang alam ko ay, sasabihin ko na, POEA. Pero minsan ay hindi nagtatagal, no? Hindi natin alam, wala tayong ebidensya kung anong dahilan kung bakit hindi nagtagal. Siyempre, hindi bumali sa isip. Kapag hindi ka sumusunod sa kalakaran, hindi ka pagpapalain ng mundo. Pero bakit gano'n? No? Dapat kung tayo sumusunod sa Panginoon, ay dapat tayo ay pagpapalain ng Panginoon kung saan tayo naroon. Maaring ang Panginoon ang siyang makasasagot. Maaring may ibang plano ang Diyos sa pagkakataon ngayon. Kaya dito sa mundo maraming gustong sumakal. Dahil pinipili natin ng Panginoon, sinasakal tayo ng mundo para bitawan natin ang Panginoon at sumunod sa agos ng mundo. Ano ang pipiliin natin? Ang Panginoon ba o ang mundo sumasakal sa atin? Pang-apat na klase ng lupa ay yung magandang lupa na kung saan ang daming fruits. Sabi sa komentaryo, no, itong parable pala na ito ay makikita sa lahat ng ebanghelyo, sa lahat ng gospel. At sa lahat ng iba't ibang gospel, meron silang kanya-kanyang verb, na Greek word na verb na ginamit dito sa magandang lupa. Dito kay Matthew, ang ginamit niya ay yung verb na malapit sa ang kahulugan ay yung parang nagbubuo ng puzzle. Yung salita dito sa Tagalog na inintindi nila, no? Inintindi. Yung verb na yon sa Greek, sa pagkagamit ni Matthew, ayun yung parang nagbubuo ng puzzle. Ang ibig sabihin no, ni Matthew, yung salita ng Diyos na tinanggap natin, ay inaangkot natin sa lahat ng aspeto ng buhay. Para tayong bumubuo ng puzzle. Inilalagay natin yung mensahe ng Diyos sa bawat aspeto ng buhay natin. Ganyan natin inuunawa. Ganyan natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Paano ba natin nakikita ang salita ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay? Kung kaya isa sa tema sa ginagawa nating mensahe, ay hindi lang natin tinatalakay ang spiritual, tinatalakay din natin ng social, economic, politics, dahil nakikita natin ang salita ng Diyos ay angkop na angkop sa bawat aspeto ng buhay. Kaya yung mga taong tinatanggap ang salita ng Diyos at ganito kanilang pagkaunawa sa salita ng Diyos, sila ang nagbubunga. May tatlong bagay na gusto kong iwan sa inyo sa pinag-aralan natin na tinalakay natin na parable ng seeds. Una, itong iba't ibang pagtanggap ng salita ng Panginoon ay depende kung paano natin tinatanggap ito sa ating relasyon sa Panginoon. Nais kong tignan yung parable na ito sa relationship natin sa Panginoon. Babalik at babalik tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Itong salitang natanggap natin ay isang bagay na hindi lang natin dapat sundin. Itong salita na tinanggap natin, hindi lang ito basta parang dapat natin gawin. Kundi ang salita ng Diyos na dumating sa atin ay hayaan natin maging buhay at magsilbing tanda ng ating ugnayan sa Diyos. Ang ibig sabihin, hindi tayo mahihirapan
sa pagtanggap ng salita ng Diyos, kung ang pagtingin natin sa salita ng Panginoon o sa pagkilos ng Diyos ay parang relasyon sa Panginoon. Napakaganda ng ating modernong ilustrasyon, no, dito sa pagkikipag-ugnay sa Panginoon na tawag natin ay relasyon sa Diyos. Kung may relasyon ka sa Diyos, bubuksan mo ang iyong puso na kahit ito ay labag sa kalooban mo. Bubuksan mo ang iyong puso kahit minsan ikaw ay masasaktan sa katotohanan. Minsan kailangan mong magpakumbaba. Minsan kailangan mong mapahiya sa harapan ng Panginoon. Di bali mapahiya ka sa harapan ng Panginoon, huwag ka lang mapahiya sa madla dahil hindi ka sumusunod sa tama at totoo. Mas magandang tayo ay mapahiya sa harapan ng Panginoon dahil hindi naman talaga tayo napapahiya sa harapan ng Panginoon. Kundi binibigyan niya tayo ng bagong buhay, binibigyan niya tayo ng karangalan, lalo sa pagsunod sa Panginoon. Kung talaga tayong sumusunod sa Panginoon, ang atensyon natin sa Kanya. Ang ating church sa panahon ngayon ng crisis, no, nagde-decide na ituloy ang online worship, ginastusan pa natin ng Zoom meeting para wag lang tayo mawala ng pagkakataon na maranasan ng Panginoon ang sama-sama. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng activities sa panahon ng krisis ng community quarantine, kundi dahil gusto natin magkaroon ng connection sa Panginoon at connection sa bawat isa. Gusto natin na mapalago yung ating relasyon, kaya ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya para mapalago ang sitwasyon na ito. Ito ay hindi lamang mga activities na dapat nating puntahan, daluhan, kundi ito ay activities na alam natin na kailangan natin sa paglago sa espiritual. Mawawalan ng silbi yung ganda nung ng online worship, nung high-tech na benefits ng Zoom meeting kung hindi masiserve ang purpose na tayo ay lalago sa ating pananampalataya sa pamagitan ng pagsama-sama natin ito, pagkikita-kita natin ito. Kaya kung tayo ay uhaw, kinikilala natin na mayroon tayong relasyon sa Diyos, gagawin natin makikonnect sa Panginoon at sa mga gawain ng Iglesia. Pangalawang bagay, nais natin bigyan pansin yung bunga. Ano ba yung bunga nung seeds na ito? Para sa akin, ang number 1 na bunga ng salita ng Diyos sa buhay natin ay pagsunod. At ito'y nanganganak ng iba't ibang mga sanga, ng mga branches, na sa bawat pagsunod, nandyan ang paglilingkod, nandyan ang ministeryo, hindi lang sa iglesia, kundi sa lipunan. Maaring yung pagsunod na yan, ang nagbunga sa atin ay pagbabagong buhay. Dahil sumusunod ka sa Panginoon, nababago ang iyong buhay, nababago ang iyong pagtingin, nababago ang iyong pagkilos, nababago yung pamamaraan. Kaya masasabi natin, nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos dahil mayroong pagsunod. At yung pagsunod din ay nagbubunga ng marami. At ang maganda rito, no, gusto kong idagdag, sabi ng komentaryo, nagulat yung mga tao, maaaring magugulat yung mga tao sa kwento ng Panginoon. Kasi ang bunga, hindi lang 30, hindi lang 60, kundi 100. Kasi ang bunga lang naman yung mga yan ay 10-10, sabi ganun. Ibig sabihin ay higit pa doon sa natural. Yan yung pangako ng Diyos. Yung pagbabago sa buhay natin ay hindi lang simpleng parang isang bagay na parang tawag dito, isang aspeto lang ng buhay natin. Kundi parang sa termino ay, sa technical term, parang maraming value, parang gano'n. Multivalent kung tawagin. Iba't ibang yung pagbabago sa buhay natin ay maraming aspeto. Yan yung bunga ng salita ng Diyos.
Hangarin natin na magkaroon tayo ng bunga ng salita ng Diyos at ito yung pagsunod. Na kung saan ay, kumbaga nandyan yung pagkusa, kung saan hinahanap natin ng Panginoon, kung saan tayo naglilingkod sa Panginoon, may pagkusa. Yung malasakit ay nasa puso na natin. Hindi na kailangan sabihin sa iyo, kapatid, ay humayo ka naman. Kapatid, kausapin mo naman, sige na ito. Dahil nakatanim na sa iyo, automatic na ikaw na ang gagawa, ikaw na ang kikilos. Pangatlo, panghuli, gusto kong bigyan pansin dito yung komento ng mga komentaryo doon sa magsasaka, para daw kasi siyang careless. Dahil pag nagsasaka daw siya, pag naghahagis ng binhi, para bang siya ay naghahagis na hinahayaan lang niya kung saan malaglag, mapunta doon sa daan, mapunta sa tinigan, para bang careless. Bagamat maraming debate, no? Dahil hindi naman natin alam talaga yung kultura noong unang panahon. Meron pa nagsasabi na ang kultura noon ay naghahasik muna sila bago sila nag-aararo. Pero ang maganda kasing mensahe doon, ang gusto kong bigyan pansin dito, no? Ang Diyos ay hindi namimili ng lupa. Tayo, syempre, pag nagtatanim tayo, kailangan sigurado natin maganda ang lupa kasi sayang yung binhi. Sayang yung mamaya, mamahalin pa yung binhi, mamamatay lang din. Bakit ka magtatanim sa daan? Bakit mo hayaan kumalat yung iyong tanim sa daan, sa tinikan? Alam mo naman tinikan, di yan magandang lago. Ibig sabihin, ang Diyos naghahasik ng pag-ibig, naghahasik ng kanyang paghahari kahit sa mga taong alam niya hindi makikinig sa kanya. Ang Diyos naghahasik ng kanyang pag-ibig kahit sa mga taong tatalikod sa kanya. Parang si Judas, maraming debate, no? Tungkol kay Judas. Pero ang isang bagay na makikita natin dyan, kahit ganyan si Judas, minahal yan ng Panginoon. Kahit alam niya siya ay tataksil, tatraidor, pinaranas niya ng kanyang biyaya. Kaya tayo bilang mga mag-aasik, bilang mga disipulo na mag-aasik, mag-invest tayo ng mabuti, mag-invest tayo ng pag-ibig kahit sa mga taong alam natin na hindi tayo tatanggapin. Malay natin, banda roon, malay natin, tayo pala magiging daan upang sila ay makakilala sa Panginoon dahil nagbigay tayo ng pansin. Totoo, maaring mapunta sa wala. Ang mahalaga, nagtanim tayo ng mabuti sa gitna ng kasamaan. Ang pinakamabuti ay nagtatanim tayo ng pag-ibig sa panahon na kawalan ng pag-ibig. Dahil pag, sabi nga ko, ano yung tinanim mo, yan yung aanihin mo. Magtanim ka ng galit, magtanim ka ng puot, ang aanihin mo ay puot at galit. Pero pag nagtanim ka ng pag-ibig, hindi ka man magpansin, hindi ka talo. Dahil taglay mo ang katangian ng Diyos na buhay. Sa inyong pakikinig, dalangin ko na ang salita ng Diyos ay magsilbing pagpapala sa inyong buhay. Kumilos nawa ang Panginoon at mangyari nawa ang kanyang magandang plano. At magsilbi din tayong tagapaghasik ng salita ng Diyos, tagapaghasik ng pag-ibig, tagapaghasik ng kanyang kaharian. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, aming Ama, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, inihasik mo ang salita sa amin. At hinayaan mo ang aming puso ay mabuksan. Hinayaan mo na madinig namin ang iyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na lagi namin naririnig ang iyong mga salita. Hayaan mo, O Diyos, ang salitang ito sa aming buhay ay kumilos, magpakahayag at gawin ang iyong kalooban upang sa ganun maranasan namin ang iyong biyaya, ang iyong pagpapalang inilaan sa bawat isa sa amin. At dalangin din namin kami maging instrumento ng paghahasik ng iyong salita, ng iyong pag-ibig, pagkat kami ay tagapagdala ng iyong mensahe
ng iyong pag-ibig at ng iyong kaharian para sa iyong kalwalatian. Salamat o Diyos sa iyong kapurihan at kalwalatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po tayo sa sinasampalatayan. Sinasampalatayan ko ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Kristo na anak ng bugtong niya, Panginoon natin na sa iwagan ng Espiritu Santo, ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang makumaan ang mga bubuhay at mga matay. Sinasampalatayan ko ang Espiritu Santo, ang banal na Iglesia laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay na katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. At pagsamba aming buhay sa iyo ay aming kaloob. Aming buhay sa iyo kayamanan, aming lakas, lahat sa buhay ay aming alay, tanging sa iyo. Ang aming awit at pagsamba, buhay namin ay handog sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon. Sa pagkakataong ito ay ialay natin sa ating Panginoon ang ating mga pasasalamat, ang ating mga ikapu at mga pangako bilang patotoo sa kabutihan at biyaya ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, inaalay namin sa iyo ang mga kaloob na ito na patuloy kaming nagpapatotoo. Patuloy kaming nagpapatunay na may Diyos na buhay at Diyos ng pag-ibig na laging inilalaan ang iyong biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa amin. Ang mga kaloob na ito ay patunay sa iyong mga biyaya. Kaya binabalik namin ito sa iyo, naniniwala kami ito ay magsisilbing binhi upang lalong lumago ang iyong kaharian at maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, O Diyos, makaranas ng iba't ibang pagpapala ang iyong mga anak upang sa ganun ay makita at mahayag na meron kaming Diyos na buhay na sinasamba at pinagtitiwalaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sweet feast of love divine, 'tis grace that makes us free. Habang tayo ay nasa kanilang mga tahanan, ipahayag natin na tayo ay nagkakaisa sa presensya ng Panginoon bilang iglesia sa pamagitan ng pagbahagi ng katawan, ng tinapay na ito at ng inumin, ay nakikibahagi tayo sa presensya ng Diyos, sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang kaharian. Maglingkuran tayo sa isa't isa, tanggapin natin ang Kanyang mga biyaya. And all thy grace discern, here conscience ends its strife, and faith delights to prove the sweetness of the bread of life, the fullness of thy love, that blood that flowed for sin, in symbol here we see, and feel the blessed pledge within, that we are loved of thee. Oh, if this glimpse of love is so divinely sweet, what will open my eyes that I may see glimpses of truth thou hast for me. Place in my hands this wonderful key that shall unclasp and set me free. Silently now I wait for thee, ready, my God, thy will to see. Open my eyes, illumine me, Spirit divine. Open my ears that I may hear voices of truth thou sendest clear. And while the wave does fall on my ear, everything false will disappear. Silently now I wait for thee, ready, my God, thy will to see. Open my ears, illumine me, Spirit divine. Open my mouth and let me bear gladly the warm truth everywhere. Open my heart and let me prepare love with thy children thus to share. Silently now I wait for thee, ready, my God, thy will to see. Open my heart, illumine me, Spirit divine. Dumako tayo sa panalangin. Aming Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami pagkat ipinagkaloob mo ang iyong salita na nahayag sa banal na kasulatan. Salamat, O Diyos, sa mga ginamit mo upang mangusap ka sa bawat isa sa amin.
Salamat o Diyos na kami mula sa hanay ng mga manggagawa, pastor, dakonesa, maging sa mga lingkod laiko, ay bigyan mo ng oportunidad, pribileyo upang maging kasangkapan ng iyong mga salita. Maging ang bawat isa sa amin ay nagpapatotoo sa salita na kumilos sa aming buhay. Kaya hayaan mo, Diyos, muli ang iyong salita. Alam namin may kapangyarihan na nagbabago ng buhay. Ang salita mo ay may kapangyarihan na gawin, O Diyos, ang kalooban mo sa bawat isa sa amin. Kaya hayaan mo, ikaw ay kumilos sa pamagitan ng iyong salita. Baguhin kami, hubugin kami bilang mga anak mo, ayon sa nais mo. Hubugin kami bilang isang komunidad na nahayag ang iyong pag-ibig, katarungan at katuwiran. Hayaan mo kami bilang iglesia ay maging kasangkapan ng iyong pag-ibig at kapayapaan at pag-asa. Kaya o Diyos, tulungan mo nga kami, lalo sa panahon ng krisis na ito, ay maging boses ng katarungan, maging boses ng katotohanan, maging boses ng pag-ibig, na kung saan kapag aming sinunod at pasakot ang iyong salita, ang siyang uhubog sa amin upang iparanas sa amin ang iyong paghahari at maranasan namin ang Diyos na buhay na puspos ng pag-ibig at biyaya. Maging sa oras na ito, patuloy kaming nananalangin sa aming kalagayan na sa gitna ng pandemya at krisis na ito, hiniling namin ang iyong pagkilos. Hiniling namin na makaranas ng kagalingan sa gitna ng karamdaman. Sa panahon ng mga pagsubok ay makatagpo kami ng kalakasan at katatagan. Tinataas namin sa iyo sila mga walang hanap buhay. Sila ng kapos sa pagkain at pananalapi ay ibuhos mo ang lahat ng oportunidad sa bawat isa, Panginoon. Tinataas namin ang bayan namin na buksan ang kanilang mga mata na ituon sa kung anong dapat gawin. Tulungan mo ang aming bansa na kung saan ay maghalag ng katotohanan, katuwiran, upang sa ganun ay lubusan din namin masugpo ang virus na ito. Nagtitiwala kami na ikaw, O Diyos, ay magiging magtagumpay sa buhay namin, maging sa aming bayan. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Sa inyo din namin pinagkakatiwala ang aming mga concern, aming mga panalangin, ang aming mga kahilingan. Nakikiisa kami sa mga nagdiriwang ng mga kaarawan sa linggong ito, maging sa mga anibersaryo ng kasal, sila'y pagpalain mo, patuloy na makatagpo ng biyaya sa pamagitan mo. At nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang biyaya sa bawat isa amin. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tanggapin natin ang masaganang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkasi, kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sumati nawa ngayon at magpakailanman. Amen.
It's the day that you were born. It's the day your mama brought you home.